kawan! It's a beautiful day today. Kahit na maulan at malamig ang panahon, simulan pa rin natin ang positibong pag-iisip, positive vibes, positive na lahat-lahat na mga kawan. Hello sa inyong lahat mga kawan. Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa oras natin na 13 minuto makalipas ang alauna ng tanghali mga kawan. Happy Friday mga kawan. Mapapa-TGIF ka na lang talaga ngayong araw na to kasi thank God it's Friday na naman mga kawan. Kaso maulan ng panahon kawan, mukhang yung iba mahihirapan bumiyahe, mahihirapan pumunta sa mga gusto nilang puntahan ngayon. Yung mga mahilig mag-club dyan mga kawan. At syempre, yung mga kawan natin dyan, nagmamadali na rin mamaya na umuwi. Ingat-ingat po kayo kawan dahil basa po ang daan. Hayaan nyo nang maging mabagal. Basta sureball na makakauwi ka. At good afternoon sa mga nakikinig ngayon sa atin live sa radyo mga kawan. Mga taga-Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, San Vicente, Palawan. Mga kawan, hello po sa inyong lahat. Alam nyo kawan, sobra na miss ko kayo. Ilang days akong work from home. But ngayon, nandito na ulit ako ngayon sa HQ. Yun, no? And good afternoon sa nakikinig sa atin ngayon na si Limel dyan. Yan. Share nyo po yung live stream natin mga kawan. Meron po tayong live stream ngayon sa Facebook live natin. And also syempre mga kawan, meron din tayong 1fm.ph live na live po tayo dyan. And syempre mga kawan, hello din po sa mga OFW natin na nakikinig sa atin ngayon at nakasubaybay sa atin. Ayan, and hello rin kay Joylene Antonio watching right now. Nice afternoon po DJ Cute. LB, pa-shoutout po Antonio family, Pornaga, Magsaysay. I'm Joylene Antonio watching from San Jose. Yan mga kawan, no? Alam nyo kawan, no? Friday na naman, ang bilis ng panahon. At nako, Sabado na naman bukas. Linggo na naman bukas, pero parang yung Friday natin kawan hindi natin minsan nasusulit, no? Dahil kapag ikaw, taong bahay ka, uuwi ka, kapag malayo ang bahay mo, nakakauwi ka na ng anong oras ni, no? Grabe ang traffic. Pero yung iba naman, syempre kapag party goer, no? Nasusulit masyado at nakakasama nila ang mga kaibigan nila mga kawan. Sana all nakakasama ang mga kaibigan. Yan. Anyway mga kawan, ito nga ang topic natin for today kawan. At dumarami na kayo, share nyo naman po ang live stream natin mga kawan. And hello rin sa mga kawan natin. Kalampagin nyo na yung mga kapitbahay nyo na tulog pa rin hanggang ngayon. Nasarapan yata sa lamig ng panahon, no? Ako yan, kakalampagin ko yan kawan, no? Ay, gising na! Takot tanghali na, baka hindi ka na magising. Alam nyo kawan, no? Sabi na nga nila, no? Mas masarap na lang daw maraming gising kesa wala ka nang gising, no? Anyway, ito nga kawan. Ito nga ang topic natin for today ngayon. Kailangan ko kayo, no? Kailangan ko ang mga payo nyo kawan dahil napakahirap ng sitwasyon ng nagkukwento sa akin ngayon kawan. Ito kasi ang nangyari kawan, no? Paano kung sa inyo nangyari to, no? Yung tipong may gusto kang tao, tapos, syempre, may gusto kang tao, parang nawalan ka na ng hope, nawalan ka na ng interest dun sa tao na yun. Sa tagal na panahon na parang, wala naman akong pag-asa dito. Parang ayoko na nito. Parang, ay nako, hindi naman ako magugustuhan nito. Parang hanggang dito lang talaga, no? Kaya nawalan ka na ng interest kawan. Ngayon, yung tao na nagustuhan mo na yun, at yung tao na iniibig-ibig mo dati, na parang nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng hope, ng pag-asa sa buhay na magiging kayo, nagkagusto na sa'yo. No, kawan? Ito na ang pangyayari. Nagkagusto na sa kanya, kawan. Yung taong ninanais-nais niya dati, pero ang tanong, hindi pa nga daw siya handa. Kaya ang katanungan ko, kawan, paano kung mahal ka na niya?
Handa ka na ba? Ano ba mapapayo nyo, kawan, sa ating isang kawan na naguguluhan na dating may gusto, pero ang hirap na kasi ng sitwasyon niya ngayon. Yung tipong dati, asak na asak siya. Yung asak na asak talaga. Siya yung asak na gigil na. Sana maging sa kanya yon. Yun, no? Pero hindi na nagkataon na panahon na yun ay may nagugustuhan siguro yung guy na yun. O baka may girlfriend. O kaya may partner pa ng mga panahon na yun. Tapos siya yung may gusto, yung girl. Pero ngayon kasi, kawan, hindi na ready yung girl. Hindi na niya parang bet na makipagrelasyon o meet pa dun sa tao na yon. Kasi nga parang naguguluhan siya na parang hindi na yata ako ready. Parang mas mabuti pa yata na talagang in-stop ko na lang. Kayo, kawan, nandyan na yung dating ginugustong-gusto yung tao. Tapos, bigla kang nag-stop, naglaylo ka, kawan, biglang yun nandyan na siya para sa sayo, no? Yung tipong nga ka na lang, kawan, tas isusubo na, no? Ako, kawan, gusto ko yun. Yung nga na lang, susubo na sa akin, ibibigay na yung blessing, no? Kayo, kawan, ano ba mapapayo nyo dito, kawan, no? Na maganda-ganda para sa ating kawan na naghihingi ng payo. Ako, mga kawan, may maganda rin akong payo para sa kanya. Syempre, gusto ko, kawan, marinig din yung side nyo kapag kayo naman ang nasa sitwasyon na ganun. Ayan, anyway, mga kawan, batiin ko muna lahat ng mga nakikinig ngayon na Lifers Community. Yan, sila Noraline Andara Villamor. Hello sa'yo, Ronaline. Rayan ba to? Rayan Cabritas Bondok, hello sa inyo. Happy Friday, mga kawan. And hello rin kay Joylyn, kay Noraline Andara Villamor. Teka lang, napapatungan na yung iba. Yan, sila Rebelin Sembrano Campos. Excuse me. At hello rin kala yan, Chi. Yan, hello kala Chi, kala Chari Taluza. Hello sa inyong lahat. Mga kawan, happy viewing right now. I-share nyo naman po ang live stream natin. And hello rin ang unang hari, no? Shoutout daw sa mga tropang Sagpro at anak ng 7 hari na sina Antonio Delgado Can, Bianco J. Fernando. Mga kawan, hello sa inyong lahat, mga kawan. Good afternoon. Siyempre, mga kawan, binabati ko kayong lahat at sa mga nakikinig. Anyway, mga kawan, hinihingihan ko kayo, kawan, ng payo nyo, no? Cancel na, it's now or never, no? Sabi ni cancel na, it's now or never, no? Sabi ni April dyan. Lil Vinci, may chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Gusto ko muna po magpasalamat, syempre, sa aking dentist na nag-iisang napakaganda, Doc Grace po, mga kawan, at sa kanya po ang clinic na Precious Smile Ortho, ang nag-iisang ortho, no, dyan po sa BF Homes, kawan. Padali lang po yan, search nyo lang po, Precious Smile Ortho, Doc Grace, number 1 yan, napakaganda, napakabait, napakagaling po, kawan. 2 weeks na pa lang po hinahawakan yung ipin ko, grabe na po yung improvement. Wow! Yun. Nag-switch po kasi ako ng dentist. Bago na kasi yung dentist ko ngayon, kawan. Anyway, yun lang. Share ko lang. Yun. Punta lang kayo dun, kawan, sa BF Homes. Kung gusto nyo gumanda ipin nyo, napakagaling at napakabait po na doktora niya. Ito nga, kawan, no? Ang dami nga nag-comment na, kawan. Nako, grabe to. Ito na ang usapin na pag-uusapan natin ngayon, kawan. Pero sabi nga, kawan, niya, kawan, eto, natatawa ako dito, kawan, sa isang nag-comment sa atin from Tarlac. Sabi niya, DJ Lil Vinci, sa akin, kawan, hindi na po kailangan, kawan, na balikan pa siya o gustuin pa ulit. Okay na nagustuhan ko siya at hindi talaga kami tinadhana noong mga panahon na yon. Kaya ngayon, kawan, maglaway siya sa akin ngayon. Wow! Grabe naman to si ate, no? Maglaway siya ngayon, no? Parang nagpaganda lalo, no? Na tipong comeback is real, no?
Sana all, no? Pero bago ang lahat, no? Bago natin dire-diretsuhin, binabati ko rin po ang asawa ni Ate Daisy, no? Na si Kuya, yan, nagtulong sa akin, nagpagawa ng 4x4 ko na kotse dyan po sa 13 Martires, Cavite. Thank you so much, Kuya. Ikaw po ang tumulong sa akin makahanap ng magaling na manggagawa. Yan, ito, sabi nga dito ni Ryan Sebritas Bondok, maybe infatuation lang ang nararamdaman niya. Marami kasing mga tao na nakapag nalaman nila na may gusto ka sa kanila, mas madalas gusto ka na din nila. We have to be sure without our feelings. Panindigan na lang niya yung pag-ignore niya sa akin noong panahong mahal ko siya, haha. Pero di ko ikakaya na minsan sa buhay ko, minahal ko siya. Oh. Minsan talaga, kawan, dumarating tayo sa point na ganyan, no? Yung may tipong parang crush na crush tayo. Gustong-gusto tayo. Hindi lang crush, kawan. Gustong-gusto tayo, no? Na tao, may gustong-gusto tayo nga, nai-inlove tayo, no? Na tao na nandyan para sa atin na pakiramdam mo, eto na yun eh. Pero bakit hindi pa ito yung time para gustuin niya rin ako? Hindi pa yung time na para matipuhan niya rin ako, no? May mga ganyan tayong times, no? Tapos kapag nag-ayos ka ng sarili mo, pinaghandaan mo yung comeback mo para dun sa tao na yun, parang nawawalan ka na ng gusto na, oy, sorry, parang hindi ka na ano sa akin, hindi ka na nababagay, no? Kasi dati inignore mo ako, ngayon maganda na ako, gwapo na ako, hindi, ngayon, di ba? Parang ganyan. Ako, marami akong experience na ganyan, kawan, ha? Yung panahon na walk trip pa lang ako, kawan, wala pa akong pamasahe, yung panahon na working student pa lang ako, kawan, no? Panahon na liligaw ako, wala pumapansin sa akin, kawan. Kahit anong ligaw ko, anong effort ko, kawan, wala talaga, kawan. Anong tiyaga ko, wala talaga, kawan. Pero, naisip ko, kawan, sabi ko, may nabasa akong book, sabi niya, ang pinakamagandang bawi mo o comeback mo sa buhay mo ay ayusin mo muna yung sarili mo. Para kapag nakita ka ng mga taong ginusto mo at hindi ka ginusto, sila naman ang lalapit sa'yo. Sama naman Diyos, hindi pa rin sila lumapit hanggang ngayon sa akin. Grabe naman kasi yung mga yun, mga magaganda at mayayaman talaga yun, no? Ani ba nila ako, no? Parang wala naman, no? Pero mga kaibigan ko sila, kawan, at nakakatuwa lang, kawan, kasi dami ko natutunan sa kanila, no? Na hindi nila ako ginusto, pero at least inayos ko yung sarili ko. Yun lang naman yun, kawan, eh. Kapag hindi ka ginusto ng taong ginugusto mo, mahalin mo na lang yung sarili mo. Yun lang naman yung kawan, no? Hindi mo na kailangan pang magpasikat pa sa kanila, no? Basta mabuti na mahalin mo na lang yung sarili mo. Anyway, no, nakikinig din pala sila Ate Daisy Siksik, no? Nanonood po sila. Binabati ko po sila, mabubuting kapitbahay namin yan. Yan, no? And ito, kawan, ito babasahin natin, no? Ito, basahin natin yung mga ibang comment. Ito. Sabi naman dito, kawan, ng nag-chat sa atin, DJ Lou Vinci, mas mabuti na lang siguro na hindi na talaga mahalin yung tao na gusto ko dati. Kasi akala ko dati napaka-gwapo niya, napakabait niya, at napaka-ideal man, guy niya na tao. Pero na-realize ko nung panahon na mas nagiging matured ako, hindi pala siya karapat-dapat sa akin. Dahil nakita ko na hindi naman worth it na pagbigyan ng oras yung tao na katulad niya. May mga ganyan tayo, kawan, no? Bigla tayo na to turn off. Parang in love tayo dati. Parang, eto na ako, offer ko yung sarili ko sa'yo. No? Eto na ako, mamahalin mo ako, mamahalin kita. No? Parang ganun, pero ini-ignore ka niya dati. Tapos yung naging matured ka na, kawan, na-realize mo, yung tao na yun, parang, hindi naman nababagay sa akin pala yan. Parang mali lang ako ng desisyon. Parang nagpapadalos-dalos lang ako. No? Eto, sabi naman ni Reyes Christine, kung ako yon hindi na kasi. Hindi na. Kasi baka nacha-challenge lang siya kung babalik ka ba o hindi. Thank you na lang na dumaan ka sa buhay ko. Totoo yan, kawan, ha? Minsan may mga ganyan.
No, na parang nagkasubukan lang, nagkahamunan lang, kawan. No, na parang na-challenge ako dito sa babae na to, na-challenge ako dito sa lalaki na to, ha. Ginugusto ko nito, ang kulit, ha. Kahit ini-ignore ko na siya. Sige nga, gustuhin ko nga rin to. Ano kaya makikita namin dito? Ano kayang meron sa amin nito pag nagkagustuhan kami, di ba? May mga ganun, kawan, ha. Hindi, to be honest, kawan, ha, nangyayari yan. No? Hindi naman puro at genuine yung love ng isa't isa at gusto ng isa't isa at intention ng isa't isa, pero nagkasubukan kayo, kawan, kasi nga parang na-curious o na parang na-challenge lang, kawan, yung isa na ginugusto mo na, sige na nga, subukan ko nga to. Anong kayang i-offer sa akin nito? Ano kayang kaya netong ibigay sa akin? Ano kayang pagmamahal ng classic ibibigay sa akin nito? Sige nga, iti-take advantage ko nga tong tao na to. May mga ganyang, kawan, eh. Pero, kawan, para sa akin lang, kawan, kung sakali man na hindi pure yung intention mo na gustuhin mo din yung tao nagkakagusto sa'yo, tingin ko wag mo na lang din i-challenge yung sarili mo na gustuhin siya, o kaya pakita sa kanya na gugustuhin mo na siya. Kasi lalo na yan, kawan, kapag nabigla yung tao. Kasi may pagbibigla dyan, kawan, na nangyayari na kapag ikaw yung ginugusto, ay ikaw yung gumugusto sa tao na yun, na parang hirap na hirap ka dati na gustuhin yun. Kapag ginusto ka niya, para mapapaisip ka, totoo kaya yung love na binibigay nito? Totoo kaya yung gusto kaya nito ko? Totoo kaya na talagang trip ako netong taon to, no? Mapapatanong ka rin, eh. Tsaka ang hirap lang din, kawan, na malay mo, hindi pala totoo yung gusto niya sa'yo at may gusto lang siyang kuwain sa'yo at pagsisisihan mo. No? Kaya nga, tama lang din siguro yung napag-isipan ng kawan natin na nag-share ng kwento niya na, o nga naman, mahal kita noon, pero in-stop ko yun. Tas ngayon, mahal mo ko. Tama ba na mahalin rin kita? No? Na parang nagdalawang isip na, no? Tama din naman, kawan, kasi minsan ang hirap din na padalos-dalos ka porket nagustuhan mo dati, tapos huminto ka lang naman, nagustuhan ka na ngayon, baka wala nang option, wala na nagkagusto sa kanya, ikaw na lang naisip niya, di ba? Ikaw na pinuntahan. Kaya say na pumunta, no? Anyway, kawan, tama lang din na minsan magdalawang isip tayo sa buhay dahil hindi sa natatakot tayo, hindi dahil sa ayaw natin yung isang tao, hindi dahil sa ganun lang ang gusto natin sa tao na yun, dahil nag-iingat tayo at pinoproteksyonan din natin yung sarili natin dahil mahirap din masaktan bandang huli. Hindi porket ginusto mo siya at nagustuhan ka na rin niya, may maganda nang mangyayari. Minsan, tinitake advantage ng mga taong na nakakaalam na gusto natin sila para mas lalong makuha yung loob mo at makuha nila yung mga gusto nila. Ganun po yun, kawan. Totoo yan, kawan. Totoo yan, ha. Ito, makinig kayo mabuti, kawan. Minsan, kapag nakikita ng isang tao na gustong-gusto mo siya, at gusto ka niya, ay gustong-gusto mo siya, at talagang hindi naman siya interesado sa'yo, pero pinipilit mo pa rin, dun pumapasok yung pagta-take advantage niya na, alam ko na, gustong-gusto ko na itong tao na to. Teka lang, i-take advantage ko nga. Kaya, kawan, tama lang din ang ginawa ng isang kawan natin na pinag-isipan niya mabuti. No, kaya, kawan, dire-diretso pa rin tayo sa kwentuhan. Pwede kayo mag-text sa 0998-9619711 para mapagkwentuhan natin yung ating topic ngayong araw na to. At syempre, kawan, pwede ka mag-comment ngayon sa comment section at hello rin po sa Lifers Community. At hello rin po kala Ate Daisy Siksik. Hi Vince, yan, hello po sa inyo. Happy viewing right now. Lil Vinci, May Chinito Boy. Kwento 1 sa 1FM. At syempre mga kawanya ko, nakakatuwa naman ng mga OFW natin dyan. Nakatutok daw sila ngayon sa 1FM.PA. Kaya mga kwento, sabi nga dito, bakit kapag gustong-gusto mo, ang damot-damot ng mundo. Oh, wow, oo nga naman, no? Bakit nga naman pag may tao tayong gustong-gusto, no? Bakit parang ang damot-damot ng mundo? Hindi niya ibigay sa atin, no? Maraming hadlang, maraming gustong pumigil, maraming gustong manghelam, no? Mga ganon. Sana hindi na lang yung instant, no, na kapag ginusto natin, nandiyan na agad. Pero hindi, walang ganun kawan eh. Sabi nga nila, ang unfair daw ng mundo, kapag ako nasasaktan, walang may pake. Pero kapag ako ang nakasakit, lahat galit.
Oh no, no. Mga hugot ng mga OFW natin yan ha. Ito pa, sabi naman dito ng isang OFW natin mga kawan. Kung hindi ka niya kayang piliin, hindi ka rin niya kayang mahalin. Kaya, kung sa una pa lang hindi ka na niya ginusto, matik na baka na challenge lang sa sayo. Pero it depends, kawan ha. Ito kawan ha, mapapayo ko lang kay ate girl, no? Kay ate girl kasi, siya yung nanghingi sa atin ng payo. Kawan, para sa akin, tama naman na nagdalawang isip si ate girl. Wala namang masama doon, no? At nararapat na magdalawang isip ka kasi nga hindi mo rin naman alam kung ano bang intensyon ng guy na nagugustuhan mo at ano ba ang ugali ng guy. Kasi ako wala rin akong idea, basta sinabi mo lang sa akin may tao kang nagustuhan dati tapos hindi mo na gusto ngayon. Tapos siya naman ang gumugusto sa'yo ngayon at parang hindi ka naman handa ngayon. No, ang gulo mo rin ate girl, no? Pero para sa akin ate girl, kung kilala mo siya, dalawa yan eh. Kung kilala mo siyang mabuti, mabait, at alam mo naman na may relasyon siya ng mga panahon na yun, kaya wala siguro nga time para gustuhin ka, pagbigyan mo ngayon, no? Kilalanin mo muna, wag mo na kasi nga nandun kayo kagad sa magandang part, no? Nandun, kasi baka kasi nandun kayo sa highlight ng part ng buhay natin kagad. Kilalanin mo muna, wag mo muna nga masyadong maraming ipakalikot sa buhay mo, no? Doon ka muna sa mababang parte, no, ng pagkakakilanlan nyo, no? Doon muna. And kung nakikita mo naman, kawan, kasi si kuya, no, si kawan natin na si kuya ay bad boy, playboy. It's up to you, kawan. Pag-isipan mo yan, mabuti kawan, kung ano ba ang dapat mong gawin, no? Dapat ba na makipaglaro ka sa kanya? Dapat ba na itigil mo o ayawan mo o i-cancel mo siya sa buhay mo? Nasa sa'yo yan, kawan, no? Kasi sa atin naman yan eh, kung gugustuhin natin kawan na maipaglaro sa isang relasyon, wala naman pwedeng umadlang dahil buhay mo yan, nasa sa'yo yan, at alam mo na rin naman yung ginagawa mo, so go. Pero, kung tingin mo naman maayos, diba? Kung tingin mo naman maayos, okay yung guy na yan, mabait, maasikaso, walang problema, go, ipagpatuloy mo. At sana, kung pwede daw na, ano yan, mahal pa kita, no? At sana kung pwede pa daw na mahal mo pa daw ba talaga yung guy, no? Dapat kasi kung gugustuhin mo pa rin siya, wala ka ng pagdadalawang isip, no? Kailangan sigurado ka na para wala kang pagsisiyan. Di ba sinasabi ko nga sa inyo palagi, kapag nagmahal ka ng isang tao, dapat wala kang pagdadalawang isip. Okay lang na magdalawang isip ka sa una, pero kapag mamahalin mo na siya, dapat make sure mo na sigurado ka na, no? Yun lang naman yung kawan. Mahirap kasi kawan mahirap na magmahal ng may pagdadalawang isip, no? Kasi kapag nagmamahal ka na may pagdadalawang isip, nako, delikado yan, no? Mas mabuti na sigurado ka. Anyway, mga kawan, Loren, Kalariki, Maximo, Angela, Kinsel, Antabon, Nori Jane, Claro, nakikinig sa atin ngayon. Ate Loren, sa mga kawan natin na nakikinig din from San Vicente, Palawan, na sila Dayan, no? Baka naman, ate girl, totoong mahal ka na niya ngayon. Kung gusto ka niya pagtripan, sana noon pa. Kung hindi ka pa niya handa, sabihin mo sa kanya. Yun nga naman, no? Oo nga naman. Yun maganda yun, ate girl, no? Mas maganda yun, ate girl, na sabihin mo sa kanya na hindi ka pa handa ngayon. At mas mapapakita niya sa'yo, kawan, kung paano niya kasinsero yung sarili niya na mahalin ka, no? Yun ang the best doon, kawan, na umamin ka sa kanya, maging totoo ka sa sarili mo na eto ako, sige, gusto kita, mahal kita, no? Go! No? Pero nagdadalawang isip ako ngayon, wag ka muna magmadali, no? Dahan-dahan lang, no? Kaya kawan, dapat talaga aminin mo din, no? Mas mabuti yun, kawan, na aminin mo din kay kuya, no? Tsaka may point din siya, no? Kung gusto mo siya dati pa, sana tinake advantage niya na yun, no? So it means siguro itong si kuya mabait,
no? At gusto ka rin talaga niya, no? Siguro yung mga panahon na yun ay hindi pa rin siguro siya handa o baka may sabit pa siya ng mga panahon na yun. At least ngayon, baka ito na yung right time and a right place na magkakilala kayo ng taong mamahalin mo. Yun kawan, no? Sabi nga nila, may tamang panahon daw para makasama mo yung taong gustong-gusto mo talaga, no? Wala naman daw masama na gumusto ng isang tao. Basta siguraduhin mo na yung tao na yun ay gugustuhin ka rin at mamahalin ka rin. Yun lang naman yung gawan eh. Mahirap kasi yung nandun ka sa tao na minamahal mo at gusto mo pero hindi ka naman gusto. At nandun ka sa tao na magkasama kayo pero isa lang ang may gusto. Yun lang naman yung kawan. Mas mahirap yun, no? Mas masarap sa isang relasyon na parehas nyo gusto, parehas kayong masaya, parehas kayong nag-grow, parehas kayong nagtutulungan, parehas kayong nagkakaintindihan. Mahirap kasi sa isang relasyon na yung isa nag-grow, yung isa naiinggit, nagagalit, napapakanta tuloy ako Parang tao lang yun Nagagalit, nangangawit, no? Hindi, kasi kawan, diba, may mga ganun eh. May mga ganun sa mga magkarelasyon kawan, may ganun Yung tipong hindi siya supportive para sa'yo. Totoo yan kawan, hinahadlangan niya yung mga gusto mo. Hinahadlangan niya yung pag-angat mo, hinahadlangan niya yung mga bagay na mas makakabuti sa'yo kawan. Totoo yan kawan, hanggang sa marirealize mo na lang na hindi pala tamang tao to para sa akin. Hindi pala to yung tamang tao para umintindi sa akin. Hindi pala to yung tamang tao para mahalin ko. Kaya kawan, alamin nyo mabuti at alamin mo sa sarili mo na yung tao ba na minamahal mo ngayon ay minamahal ka din ng totoo. Kaya kung mahal ka ng totoo niyan, minamahal ka din ng totoo niyan, napakaswerte mo, no? Yun kawan. The best yan. At hello rin kay Nori Jane. Klaro na nakikinig ngayon. Nori Jane, hello. Happy viewing right now from Lifers Community. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. At nakikiramay po ako sa isa sa mga kapatid natin na OPM artist, songwriter. Nakakalungkot kawan. Nakakalungkot kasi sobrang bata pa nito. Isa rin to sa mga hinangaan ko ng mga panahon na kasagsagan niya sa industriya ng musika na si Jovit Baldivino. Nakikiramay po ako bilang Philscap family and parehas po kami kasi ng management niya ni Jovit Baldivino, no? Nung panahon na unang-una po siyang pumasok kay Tatay Vinny Saturno, ako naman po yung mga sumunod sa kanila, no? Siya po yung huli, alam ko, I think siya po ang huli na nag-hit din and nakilala din na artist ni Vinny Saturno, no? Tapos sila Darren Darren Espanto, yan. Tapos sila Michael Pangilinan. Isa rin po si Jovit. And kapatid ko po yan sa isa sa mga tatay namin sa industriya na si Vinny Saturno. Naikiramay po ako, lalong-lalo na po sa asawa niya. Grabe po kawan kasi nakikita ko yung post ng asawa niya kawan na hindi po makapaniwala pa noong mga panahon na yun. Bago dineclare kawan, at mga kapatid ko rin po sa media, mga professor ko dati sa media, hindi rin po nila na-declare agad kawan na nababasa ko po yung mga comment nila na ayaw daw po ipa-declare ng asawa ni Jovit na patay na po daw siya kasi hindi nga makapaniwala. Pero sana maging okay pa rin ang asawa niya. Alam ko sobrang hirap at ang bigat sa damdamin na may mawala na naman na isa sa mga mahuhusay, no? And alam naman natin ano naging istorya ni Jovit from pagsikat niya, sa mga downs niya, no? Nakakalungkot kawan. Nakakalungkot kasi syempre ang liit lang ng industriya. Halos parang magkakakilala kami, nagkikita-kita ang mga kakilala namin, yung mga humahawak din sa amin, mga organizer, mga manager, iisa lang yan kawan, magkakakilala yan, kaya nakakalungkot din, no? And sa mga performer dyan, na mga kapatid ko, alagaan natin ang sarili natin, lalo na ngayon, masyado tayong atat at gigil tayo ngayon na makabalik kawan, makabalik sa show. Ingatan natin sarili natin dahil alam natin na ginagawa natin to para sa pamilya natin. Ginagawa natin to para sa mga taong nagmamahal sa atin, para sa
anak natin, nanay natin, kapatid natin, partner natin. Ginagawa natin lahat to para sa kanila, pero minsan kasi hindi na natin napapahalagahan ang sarili natin. Ako nga kawan minsan nakakalimutan ko na maligo ng 1 linggo minsan, no? Kakasulat, no? Joke lang kawan. Kidding aside kawan, nakikiramay po ako sa ating kapatid na si Jovit Valdivino. Sa mga naulila niya kawan, grabe. Alam nyo kawan ito kwento ko lang din sa inyo. Alam nyo nangyari sa akin yan. Panahon ng eleksyon kawan, sobrang pagod na pagod ako, hirap na hirap ako. Nanonood yung pamilya ko noon. Nandun silang lahat, kasama ko sila, nagpe-perform ako. Bigay ko lang rin ng idea kawan. Bigyan ko lang rin kayo ng kwento, at least malaman nyo na totoo yung ganyan yung nangyayari. Alam nyo kawan, halos madala ako sa ospital ng mga araw na yun. Kasi dire-diretso ako puyat nyon, dire-diretso ako nag-iisip, dire-diretso ang pagod ko nyon. Kumbaga, ang biyahe ko nyon kawan from Manila to Cavite. Tapos, tatrabaho ako dito ng umaga. Dito, may show ako ng 1 to 3 dito kawan. Tapos, pupunta ako sa ibang racket na election. Plus, kinagabihan, mga ngampanya ko sa mga politiko. Naramdaman ko kawan ng lamig na ako. Yun yung pinaka-last na ano yun parang last na pangangampanya ng mga politician doon sa may Makati yun, malapit. Ako na yung pinaka-last performer. Ang daming tao. Sobrang crowded. Tapos yung pag-spill ko at pagsigaw ko kawan, naramdaman ko nawalan ako ng hininga. Nawalan ako, kinapos ako bigla kawan, nagdilim yung paningin ko, tapos napahawak ako sa upuan. Sabi ko, tutuloy ko pa ba to? Hihimatay na ako. Pero nilabanan ko na lang kawan kasi nakakaya naman kung mag-aagaw eksena pa ako doon. Baka ako iboto nila sa eleksyon, di ba? No, namatandaan nila yung pangalan ko. Si Lil Vinci, namatay. O kaya si Lil Vinci, inatake. Hindi, totoo kawan, naranasan ko yun. Alam ng nanay ko yun. Kung nakikinig ngayon yung mom ko, alam niya yun. Dapat dadalhin niya pa nga ako sa ospital ng mga araw na yun, pero di na ako nagpadala. Sabi ko, okay lang ako. Pero ramdam ko na nawalan ako ng oxygen ng mga panahon na yun. Nagdilim yung paningin ko. Sobrang pagod ko yun, tapos biglang umangat ako ng boses. Hindi ako bumibirit kawan Kumbaga nagpa-hype ako ng tao, sumigaw ako, tapos yun, nagblanko ko. Anyway, sa mga performer kong kaibigan dyan, sa mga kapatid na songwriter, alam nyo kasi kawan, ang hirap rin ng sitwasyon namin. Kala nyo kawan, nakikita nyo yung, naglabas na siya ng kanta. Pangit? Yung gano'n, alam nyo yun kawan? Alam nyo yun, yung dati kasi kawan, kritiko din ako ng mga artist. Kasi hindi ko pa alam yung nangyayari, yung mga panahon na yun. Kasi ako dati, nag-start talaga ako freestyler kawan. Ayan nagkwento na ako tuloy ng buhay. At nag-start kasi ako kawan, freestyler lang ako. And sabi ko dati parang hindi naman maganda yung sulat niyan, ganito yan, ganito. Sobrang kritiko ko kawan. Sobrang basher ako kawan ng mga artist. And then yun, nandun ako sa point na nagsusulat na ako ng kanta. Ako na yung kinikritik ng tao, ako na yung sinasabihan ng tao. Naramdaman ko na ang hirap pala. Hindi pala biro. Biruin mo, yung kanta na yun, pinag-isipan mo ng 3 araw. Yung iba naman, 2 araw. Kami, kawan, ako, pinakamatagal ko na pagsusulat is 1 to 2 days, 1 week, ganyan kawan. Pero pinakamabilis ko naman 2 hours, 1 hour. Depende. It depends kung ano yung vibe ko talaga. Pero ang hirap nun, kahit sa 1 oras lang kawan, pipigain mo talaga yung utak mo para mabuo mo yung sulat. Ang hirap. So, biglang ibabash lang, tapos aasarin lang. Ang hirap kawan. Kaya, ang stress namin kawan kapag naglalabas ng kanta ay sobra-sobra. Kapag nagpe-perform kami kawan, grabe pa rin. Kala nyo, porkit nasigaw yung maraming tao, masaya-masaya kami, parang feeling namin, artista kami. Hindi po kawan. Pressured pa rin po kami niyan. Kinakabahan pa rin kami niyan. Kasi nga, alam nyo kawan, what if, diba, na hindi namin napasaya talaga yung tao, hindi namin naibigay yung pinakagusto ng tao, may effect po sa amin yon. Hindi na po kami uulit ng mga organizer din na magugustuhan. Kaya, kawan, mahirap din po ang buhay musikero, hindi po biro. Kaya mahalin natin ang industriya ng OPM, mahalin natin ang mga musikang Pilipino.
Mali natin ang sariling ating kawan. Sobrang gagaling na natin. Kung dati kawan, nakikita nyo yung ibang artist kawan, nagto 200 million sila Chris Brown, sila ano, kaya na rin natin ngayon yun kawan. May 200 million na rin tayo, may 1 billion na rin tayo. Sila Skastakli kawan, no? Sila Al James, ang dami na kawan. Sobrang dami ng artist ngayon na sobrang gagaling kawan at may mga pausbong pa. Sobra kawan, hindi na biro, no? Hindi na biro, no? And kawan, gusto ko lang din na sana mahalin natin ang sariling natin, no? And kawan, may mga nagre-request na ano daw ba ang awitin ko? Baka pwede daw bang mag-request ng mga awitin ko dito na ginagawa ko po. Sige, bibigyan kita ng maganda kong awitin dito ng title po Neto Lipad, kawan. Pero bago ang lahat, kawan, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nakikinig sa akin, Lifers Community, dyan sa 13 Martires, Cavite, sa mga fans natin dyan. Hello po sa inyo lahat. And bukas, kawan, ipapalag ko na rin po sa inyo. Bukas po, nasa Makati po ako, South Sembo, at isa po ako dyan sa mga performer ng Light Up ng South Sembo, Makati. Isa po ako dyan sa head performer ng event nila. Light Up para po sa mga kabataan, SK Chairman Lester, maraming salamat sa paniniwala. And isa rin po yan sa pinagmulatan kong lugar, ang South Sembo, kawan. Yan, kita-kits po tayo dyan. And syempre, kawan, paplug ko na po lahat ng show ko dito, kawan, na paparating. Kasi ang hirap naman kung paulit-ulit natin ipa-plug. Isahang plug na lang, kawan. Pina-plug ko na rin po ang show ko from show ko po sa Tanghalang Pasigueño, January 21. Ayan po, makikita nyo po ako dyan sa Tanghalang Pasigueño, January 21. Kita-kits po tayo dyan. And Cebu, kawan, sa mga kawan natin dyan sa Cebu, hello po sa inyong lahat sa may Salinas Drive, Lahug, Cebu City, February 4. And hello rin po sa Almedras Gym sa may Davao. Davao po, kawan, sa February 19, Davao Almedras Gym, 971 Quezon Boulevard, Taloma, Davao City. Yun po, mga kawan. Yun po, mga kawan. And dalawa rin po sa mga organizer namin dyan na si Marco Celorio. Maraming salamat. World Supremacy Battlegrounds, maraming salamat po kay Mayor Mike. Mayor Mike, maraming salamat sa tiwala mo sa akin from Cebu City. Maraming salamat. Kita-kits tayo dyan, February 4, mga kawan. January 21, February 4, February 19, mga kawan. Nandyan po ako, makikita nyo. At syempre, bukas po, nasa South Sembo, Makati po ako. More blessings to come! Thank you so much sa mga kawan natin na sumusuporta pa rin sa akin, naniniwala pa rin sa akin. And kawan, 2023, kawan, abangan nyo. Hindi kayo magsisisi kung sino si Lil Vinci na nakita nyo ng 2020. Comeback is real 2023. Yung matagal ko nang pinahinga ng 3 taon, ilalabas ko na on this year na 2023, kawan. Marami nag-request na part 2 ng Chinita Girl. Hindi ko po ginawa yung part 2 ng Chinita Girl, pero parang magiging part 2 siya ni Chinita Girl, yung kwento ng bago ko mga ginawa. No? Thank you so much, guys. Sa mga sumuporta, naniwala sa akin, Believe Music, yan, sila Kuya Mike. Ang dami ko pong bago mga collab sa mga musika. Nako, abangan nyo, kawan. Sobrang excited at sobrang saya ko na rin po na maglalabas na ako ng maraming kanta. Monthly po ang labas natin, kawan, ng awitin. Sa January, maglalabas na rin po ako. Sa February, meron po ako. Pang Valentine's Day, meron na rin po ako niyan. Pang March, kawan, meron na rin po ako niyan, mga kawan. At maglalabas po tayo ng parang film, season by season, no, kawan. Kung may Too Good To Be True, kawan, na mapapakinggan nyo, no, na nakikita nyo, kawan, meron rin ako, kawan. Ha? Ang ginawa ko po ay comic song story, kawan. Sobrang excited na ako ipakita sa inyo. Pinagtrabahuan ko yon. Pinagpaguran at ginastusan ko talaga yun, kawan. Sobra, kawan. I love you so much. Maraming salamat sa mga naniniwala at nagmamahal sa akin.
dito sa programa na 1FM. Suportahan po natin palagi ang 1FM kawan. At Eminem kawan, sila DJ Mac, Kati G, suportahan din po natin sila. And syempre, ang mga iba't programa sa Lucena, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, San Vicente, Palawan. Monday to Sunday po ang programa namin sa local kawan. Kaya sumuporta po kayo palagi. Yan kawan. Ano ba? Ang dami ko pang gustong pasalamatan kawan kasi sobrang daming blessing. Nagpapasalamat din ako sa mom ko na lagi nakasuporta, nakagabay sa akin. And binabati ko rin po ang lahat ng mga organizer na nakikinig. At syempre sa mga sponsors natin dyan, maraming salamat sa inyo. Sa mga sponsor, Naku. Isa na nga lang. Sige, last one. Sa mga sponsor ko, mga kawan, maraming salamat sa Grail, Classico, Mactown, at Kings. Maraming salamat sa Good Day Set, Project Play 22. Tapos maraming salamat din sa Better Than Most. Yan, and maraming salamat din po sa Whip Cups. Yan, maraming salamat po mga kawan. December 10, Gomez Street, Corner Malbar, South Sembo. Makikita niyo po ako dyan. Kita-kits tayo dyan mga kawan. And ito pa kawan pinabati ko rin po pala ang aking kaibigan na si parang LJ na nandito ngayon sa harapan ko. Yan I love you so much brother. Yan, nakatutok sa atin ngayon yan. And syempre ang lahat na nagmamahal dito sa headquarters from syempre sa sales namin, sa HR namin, sa program namin kawan. Maraming salamat po sa lahat-lahat kawan, no? Parang namamaalam na ako, no? Ay ko pinapasalamatan kawan, no? Hindi, alam nyo kawan kasi pa-end na yung year Pa-end na yung year and ang sarap lang na maramdaman na nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tumulong sa akin from 2022 para ma-build ko yung sarili ko, ma-build ko kung ano ko at ano ang gusto ko kawan. Ang daming nangyari, ang dami ko natutunan kawan, pero nandyan pa rin ang mga legit para sa akin kawan. Yun lang. Totoo yan kawan Alam nyo kawan, huwag nyo kakalimutan yung mga taong tumulong at nagmamahal sa inyo. Kasi at the end of the day, nandyan pa rin sila para sa'yo. At sa mga taong pumahamak sa'yo, pasalamatan mo rin sila kasi may natutunan ka para sa kanila. At kawan, binabati ko rin pala si Ram Alonso. Si Ram Alonso, binabati ko nasa bahay na lang ngayon, therapy kawan. And syempre si Engineer Dave, yan ang binabati ko, napakagwapo namin na engineer. Ayan mga kawan, and syempre kawan, tuto ka lang lagi dito sa kwentuhan. Kasama nyo ang nag-iisang Lil Vinci na lagi nagsasabi sa inyo na gamitin ang puso at isipan para hindi ka masaktan, para wala ka ring pagsisiyan. At kung ikaw naman ay nalulungkot ngayon kawan, marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, darating din ang panahon na ikaw naman ay aangat at magniningning na parang bituin at ikaw ay titingalain. Basta ikaw ay magsipag at manalangin, huwag kang mapunta lamang sa dilim, no? At syempre kawan, lagi mo lang tandaan na lagi kong pinapaalala sa inyo, sa bawat problema, hugot natin sa buhay, merong musika na magdudugtong at makaka-relate tayo sa bawat musika na yon. Kaya kaman, once again, my name is Lil Vinci. Susunod na po si Juan Carlos Miguel at syempre si Mama Bea sa Lucena po at Tacloban mga kawan. Keep safe always and God bless you once again. Lil Vinci in the house. Sa 2:40 PM po mga kawan, handog ko po sa inyo ang aking awiti na sinulat. Kasama ko po si Mike Cosa dito at si Abby. Lipad po para sa mga taong nangangarap. Lipad lang. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!